Aba naman mga ate at kuya ay talagang, talagang may boses na talaga ngayon si Miss Laila de Lima. Ano nakaraan, in-interview siya ni Karen Davila. Hindi ko pinanood. You know, I'm very curious kasi sa dynamics ng interview ni Karen at sa program niya, 'di ba, sa Head Start. Kasi dati nung si Karen Davila in-interview si late Senator Miriam Defensor Santiago, talagang nag-enjoy ako ng bongga. And syempre, yung mga ini-interview ni Karen sa kanyang program, mga bigatin. One time, in-interview ni Karen si Mayor Isko Moreno, napahiya si Karen. Tawan-tawanan lang siya ni Isko, inaasar ni Isko. Paminsan-minsan napapahiya ang isang maldita and dekalibreng journalist, di ba? Also, nung in-interview niya si Pacquiao, na gustong-gusto niyang ismulin ang pinag-aralan ng academic records and credentials, if you may, graduate pala si Pacquiao ng Polsay sa Yomac. Pahiya na naman si Karen. Diyos ko, eto na naman si Karen, ginamit ang kanyang platform para talagang parang niro-romanticize kasi mga ate at kuya si De Lima. So dahil nga siguro nararamdaman ni De Lima na 'di ba, nakalaya na siya after 6 years, 6 years, right? Nang pagkakakulong during Duterte administration, parang ang angas-angas na niya ngayon. Hindi pa man tapos yung kaso niya, pero nag-aangas-angasan na siya. And isa na rin siya sa bumibira kay VP Sara. I mean, ang matinding bumira kay VP Sara, aside from mga pinklawan, syempre, itong mga makakaliwang grupo, particularly the Kamatayan Bloc. Diba? Yan si Castro, si Raul Manuel, si Brosas, si Arlene Brosas ng Gabriela, and ang mga Ensaymada vloggers. Ang tawag ng mga Ensaymada vloggers kay VP Sara, si Fiona. Diyos ko po, si Fiona ng Shrek, yung kulay green na ogre. Hoy, ang totoong Fiona, wag niyong baliktarin. Si Jover Laurio iyon, yung kinasuhan, yung nagkaso kay Taning. Yung Pinoy Ako Vlog, yun talaga yung certified Fiona. Wag niyo sasabihin, well, napatunayan naman talagang certified pangit si Jover, di ba? Beauty is subjective. Wag silang magalit. Pero si VP Sara tatawaging Fiona, magkahawig ba si Fiona at si VP Sara? Baka naman yung lumalait kay VP Sara at yung mga Ensaymada vloggers na tumatawag kay VP Sara ng Fiona, baka di hamak na maskutis by hug pa sila. Nakita ba nila ng personal si VP Sara? During campaign season nga, talagang haggard na haggard ang ating pangalawang pangulo nun, pero ganda-ganda pa rin. Lalo pa ngayon, na hindi na masyadong pagpag ang katawan sa kakaikot sa Pilipinas. Kundi, kumbaga, although masipag ang ating pangalawang pangulo, binibira-bira pa rin. Pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Lumabas na nga sa survey, di ba, na most trusted secretary and most trusted department yung DepEd among others. Tapos binabalahura pa rin ang ating pangalawang pangulo. Hindi pa rin nila tantanan ang 125 million na winaldas daw ni VP Sara. Ay sino baga ang nagbigay? Ba't hindi nyo batikusin ang nagbigay na si Koteng? Na ngayon ay ang tahitahimik, di ba? Hindi pa rin nagsasalita patungkol, di man lang makiramay, hindi man lang mag-record ng video ng pakikiramay sa mga nalindol sa Mindanao. Nilindol din ang Luzon kaninang alas 4 ng hapon. Nanginig-nginig kami, nahilo kami ng bonggang-bongga. Wala nga lang akong katabing gwapo kanina. Kung may katabing gwapo ako, talagang alalayan mo ako. Nalindol din ang Luzon kasi ano pa, ayun, pinasabog yung gym ng school ng MSU sa Marawi. May mga namatay, mga estudyante, wala pa ring video ng pakikiramay si Koteng. Hindi nyo batikusin yung presidente niyang anda-idaing red flag. Ang binaba natin yung si VP Sara. At ito na nga po, sumabay na rin si si Manay Laila de Lima. Panoorin po muna natin ang video ng balita, okay? And then video ba, unahin natin yung yung post muna. Eto, laman ng artikul ng balita.net.ph. De Lima, pinagre-resign si VP Sara bilang DepEd Chief. Iginiit ni dating Senador Laila de Lima na dapat magbitiw na umano si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education kung magpapatuloy ang hayagan niyang pagtutol sa mga desisyon ng gabinete ni Pangulong Kuting, kung saan miyembro ang ahensya. Matatanda na pinahayag ni Duterte noong Lunes, December, pumalag si De Lima sa sinabi ni VP Sara. First time lang, madam. Yan nga, di ba?
hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan at ang ginulat kasi tayo mga ate at kuya. Bigla na lang nagkaroon ng peace talk sa Oslo na hindi natin nabalitaan. Kumbaga hindi kinonsulta ang ilang mga maybe mga mambabatas, hindi kinonsulta ang taong bayan, 'di ba? Hindi tinanong ang taong bayan na hindi mo lang hiningi ang ating opinion, or maybe yung mga representatives natin diyan sa Kongreso na okay, makikipag-usap tayo ha. Syempre may mga kinatawan tayo, 'di ba? May kinatawan ang bawat distrito ng probinsya diyan sa House of Representatives. Hindi man lang kinonsulta, baka agree na nga naman at baka mamaya yung HOR pa nga. Baka yung House of Representatives din ang utak ng pakikipag-usap na yan sa mga kaliwa sa Norway. Ginulat tayo, bigla na lang may peace talks, walang konsultasyon. 'Di ba? Nagdedesisyon sila ng kanila na laang. Bakit? Gusto ng taong bayan na makipag-peace talk tayo sa makakaliwa? Ayaw ng karamihan sa atin yan. Hindi natin dapat makasalamuha sa komunidad ang mga makakaliwang grupo. Hindi dapat nakakalat sa kung saan-saang lugar ang mga makakaliwa. Ayaw natin tapusin ang problema ngayon. Mga terorista ang mga yan. Pumapatay. 'Di ba? At kapag may mga ganyang halang ang kaluluwa sa paligid natin, sa tingin nyo makakapaglakad tayo ng ligtas? Ng safe sa gabi? I don't think so. Diyos ko mga ate ko, nakakatakot lumabas-labas ngayon. Baka mamaya hindi lang ang NPA mainkwentro mo. Ay mukhang lumalakas na naman sila. Siyempre yung mga kriminal, mga addict, di ba? Hold-upper, rapist, kung ano pa man. Oh. So kinontra ni VP Sara yan. Ang pakikipagkasundo sa mga kaliwa ay pakikipagkasundo sa demonyo. Bay, pumalag si Dilima. First time lang umimik ni VP Sara, hindi kumukontra yan. Ngayon lang namin narinig na kumontra kay PBBM. Pinagre-resign mo na kaagad? Oh. Ang sabi dito ni Dilima, she should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy, yada. Oh, that have nothing to do with DepEd. Walang karapatang magsalita ang pangalawang pangulo. Karapatan ng lahat ang i-express. Ginagarantiya ng konstitusyon. Dilima, abogada ka, di ba? Ginagarantiya ng konstitusyon ang kalayaan natin sa pamamahayag, kalayaan natin sa pagsasalita, kalayaan natin i-express ang ating sarili. Ako nga, hindi ako binabatikos, hindi ako pwedeng pagbawalan ng mga pulis kung ako'y bihis, babae. Karapatan ko yan. Bill of Rights ng konstitusyon nandun. That's Article 3, di ba? Oh, ng Constitution. Tapos gusto mong patahimikin si VP Sara. Hindi lang patahimikin, gusto mong mag-resign. Bakit? Pag nag-resign at nakinig sa'yo si VP Sara, which yun ina-advise ko naman talaga yan mga ate at kuya ha. Kung ako ang tatanungin nyo, yes, mag-resign ka VP Sara. Pero kapag si Dilima ang nag-suggest, may ibang may ibang motibo. Sino nag-utos kay Dilima para banatan si VP Sara? Kusang loob ba niya o nautusan siya ni Butod? Nagtatanong lang tayo. Kasi mahirap magtanong ngayon, di ba? Ipapakontempt. Pag-usapan natin mamaya si Ka Eric. Pinakulong ng House of Representatives. Dahil lang sa pagtatanong kung magkano talaga yung ginastos sa mga biyahe ng tambalos-los na kalaban ni VP Sara. Na may pagka-traidor, kunwari hindi bumabanat kay VP Sara, pero pailalim bumanat. Oh, bigla ko naisip, kung hindi man si Butod ang utak ng pagbatikos niya kay VP Sara, hindi kaya si Tamba. Kasi ganyan ang galawan ni Tamba, di ba? Pailalim. Oh. Baka si Tamba at saka si Butod ang bumubuyo din eh. Di ba? Nagtatanong lang naman tayo. Hindi naman natin dinideclare na si Tamba ang may utos. Naghihinala lang tayo, opinion lang ito, di ba? Oh. Hindi kaya basbas ni ni Tamba itong mga banat ni Miss Laylay. Okay, granting na makikinig si VP Sara kay Laila de Lima. Nag-resign as DepEd Secretary. Ano bang gusto mo? Oh. Ba't hindi mo na pag-resignin as Vice President de Lima para lumos-lumusin mo na? Oh. Sabi mo lang naman kinalaman sa DepEd, banat ka. Intindihin mo ang trabaho. Hoy, hindi lang DepEd Secretary si VP Sara, nakakalimutan mo, VP. May iba pa siyang mandato.
officer in charge ng gobyerno ng Pilipinas, kapag ka bumabiyahe si Kuting, tumatayong Pangulo. At ibig sabihin, bilang Vice President, at paminsan-minsan, officer in charge at tumatayong presidente pag nagagala yung presidenteng tunay bang talaga? Karapatan niyang magsalita kung dapat niyang punuhin ang mga foreign policies ng presidente, ang mga hakbangin ng presidente, kasi magka-tandem sila. Ba't mo pinapatahimik? Anong karapatan mo, De Lima? Angas-angas mo ngayon na. Sino nagbibigay sa'yo ng angas? Si Butod? Si Jollibee? Si Loslos na yan? Oh. Pinagre-resign mo as DepEd Secretary. Oh, kapag nag-resign yan, total inalisan nyo na ng confidential funds. Oh, inalisan nyo na nga para hindi na niya maituloy yung paglaban niya sa recruitment sa school. Tapos pagre-resignin mo, sino ang ipapalit na DepEd Secretary? Ikaw? At paano mo i-resolve, De Lima, ang problema ng recruitment sa mga schools? Gagawan mo kaya ng paraan? Gigil si VP Sara sa pangre-recruit sa mga bata. Imbis na kaya nga pumapasok, kaya nga pinag-aaral ng mga magulang ang mga estudyanteng yan para magkaroon ng brighter future paglaki nila, pagtanda nila. Tapos i-recruit lang ng mga kaliwa. Sabi ni Senator Bato, yung si Raul Manuel na aklang representative ng Kabataan Party List, representative na nga ng Kabataan. Salot naman sa Kabataan. Nang re-recruit daw, sabi ni Senator Bato, hindi ako may sabi niya na, oh, sinisira nila ang future ng mga bata. Mamumundok ang mga bata na brainwash. Jujugjugin doon, bibigyan ng gadget habang nasa school hanggang mayaya sa kabundukan. Tuturo ang humawak ng armas, pumatay ng militar. Tama ba yun? Paano mo re-resolbahin yan, De Lima, if ever na gusto mong palitan si VP Sara? Oh, tumatalak ka kumukoka ka putak ka ng putak ngayon. Di naman ikaw ang nangitlog. Oh, kapag nag-resign si VP Sara bilang Vice President na, oh, sinong hahalili? Si Mig Zubiri. Pag si Mig Zubiri na pakiusapan na bumaba, sino ang magiging Vice President? Si Tamba. Kapag si Tamba naging presidente, mga ate at kuya, you think magtatagal pa rin si Kuting sa posisyon dahil pinsan niya ang Vice President? If ever mag-give up si VP Sara at makinig kay Laila De Lima, and then eventually si Mig Zubiri mapakiusapan din. Kasi Mig Zubiri, kung naalala niyo ng mga nakaraan, nag-resign yan dati, di ba, bilang senador. Medyo hindi rin siya medyo mahinang nila lang din si Mig Zubiri. So malamang si Tamba yan, di ba? Sa succession kasi ganun Ang hahalili kay Kuting, pwedeng ang Vice President, and then Senate President, and then Speaker of the House. So kapag naalis sa equation si VP Sara, si Mig Zubiri, madali namang tanggalin, si Tamba ang Vice President. Baka magulat tayo, si Tamba na Presidente ng Pilipinas. Lalo si Kuting, di mahagilap ngayon, mahinang nila lang. Dapat bang makinig si VP Sara kay Laila De Lima? At ano ang karapatan ni Laila De Lima na patahimikin ang pangalawang Pangulo? Oh. VP Sara, anong gagawin mo dito? Babarahin mo ba? Babarahin kaya ni VP Sara? Susuplahin kaya niya si De Lima ng matauhan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.